Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at naghihintay ng inyong social pension mula sa DSWD, pakinggan ninyo mabuti ito dahil may mga mahalagang bagong balita ako para sa inyo na dapat ninyong malaman ngayong buwan ng Oktubre. Maraming senior citizens ang naguguluhan kung kailan ba talaga darating ang kanilang pera, magkano ba ang dapat nilang matanggap, at paano ba sila makakasigurado na hindi nila mamimiss ang kanilang payout. Alam ko, nakakabahala yan, lalo na kung ang perang yan ang tanging pag-asa ninyo para sa gamot, pagkain, at pang-araw-araw na gastusin. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang lahat ng detalye tungkol sa social pension program para hindi kayo mapag-iwanan at makuha ninyo ang bawat piso na dapat sa inyo. Hindi lang yan, sasabihin ko rin sa inyo kung paano ninyo masusulit ang inyong pensyon, anong mga dapat iwasan, at kung paano kayo makakatipid kahit na maliit lang ang natatanggap ninyong tulong. Dahil mga kapamilya ko, kahit maliit na halaga yan, kung alam natin kung paano itong gamitin ng tama at kung kailan eksaktong darating, malaking tulong yan sa ating buhay. Kaya makinig kayo hanggang dulo dahil baka yung isang tip na sasabihin ko ay makatulong sa inyo na makakuha ng mas mataas na benepisyo o kaya naman ay maiwasan ninyo ang mga karaniwang pagkakamali na nagre-resulta sa delayed o kulang na bayad. Magsimula tayo sa mga pinakabagong update tungkol sa social pension na pinapatupad ng DSWD ngayong taong 2025. Ang social pension program ay tumutulong sa mga indigent senior citizens na walang regular na kita at walang suportang pinansyal mula sa pamilya. Kung kayo ay kwalipikado, ang buwanang pensyon ninyo ay 1,000 piso, pero ang sistema ng payout ay nagbago na. Dati kasi, ang payout ay bi-yearly o kada 6 na buwan, ibig sabihin 3,000 lang kayo kada bayad at matagal pa ang hinihintay. Pero ngayong 2025, dahil sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, ang mga field offices ng DSWD ay pinatutupad na ang mas madalas na payout schedules. Pwede na kayong tumanggap ng inyong pension, monthly, bi-monthly o quarterly depende sa arrangement ng inyong local government unit o LGU sa DSWD Regional Office. Ang ibig sabihin nito, kung monthly ang sistema sa inyong lugar, 1,000 ang matatanggap ninyo bawat buwan. Kung quarterly naman, 3,000 kada 3 buwan, na mas praktikal para sa maraming seniors na may mga plano sa kanilang gastusin. Ang pagbabago na ito ay ginawa para mas mabilis kayong makakatanggap ng tulong at hindi kayo maghihintay ng mahabang panahon na walang pera para sa inyong pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang qualified para sa social pension para sigurado kayo na kasama kayo o kung hindi pa kayo nag-apply, alam ninyo kung pwede kayong mag-apply. Una, kailangan ay 60 taong gulang kayo pataas. Ikalawa, kailangan kayong indigent, ibig sabihin walang regular na income at walang financial support mula sa mga anak o kamag-anak. Ikatlo, dapat kayo ay Filipino citizen at nakatira sa barangay kung saan kayo mag-a-apply. Ikaapat, hindi kayo dapat tumatanggap ng SSS pension, GSIS pension, o anumang ibang retirement benefit. Ito ay importante dahil ang social pension ay para lang sa mga walang-wala talaga. Ikalima, hindi kayo dapat nakatira sa government institution tulad ng elderly homes na pinapatakbo ng gobyerno. Ika-6, kailangan kayong dumaan sa assessment ng DSWD social worker para i-verify ang inyong living condition at financial status. At ika-7, kailangan ng verification mula sa barangay at municipal authorities. Ang mga requirements na ito ay medyo mahigpit dahil gusto ng gobyerno na sigurado na ang tulong ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Pagdating naman sa mga dokumento na kailangan para mag-apply, dapat ay ihanda ninyo ang inyong valid ID, birth certificate o anumang proof ng age mula sa gobyerno, barangay certification of indigency, at kung may medical condition kayo, letter mula sa doktor. Pupunta kayo sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong barangay o kaya naman sa local DSWD office para mag-submit ng application.
Pagkatapos, darating sa inyo ang DSWD social worker para mag-interview at mag-verify ng inyong situation. Kung approved kayo, isasama kayo sa master list ng beneficiaries ng inyong community at magsisimula na ang inyong payout sa susunod na scheduled distribution. Ang proseso na ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo depende sa dami ng applications at sa bilis ng document review, kaya importante na kumpleto ang inyong papers at tama ang lahat ng information para walang delay. Tungkol naman sa payout schedule para sa Oktubre at ang mga susunod na buwan, importante na maintindihan ninyo na ang specific dates ay nag-iiba depende sa inyong LGU dahil sila ang nag-aasikaso ng actual distribution. Ang DSWD ay naglilipat ng pondo sa LGU at ang LGU naman ang namimigay sa mga beneficiaries gamit ang schedule na pinaka-epektibo para sa kanilang lugar. Kung kayo ay nakatira sa malayo o sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA, ang schedule ay adjusted para ma-reach kayo ng distribution team. Karamihan ng LGUs ay gumagamit ng quarterly system, kaya kung tumanggap na kayo noong first quarter na Enero hanggang Marso at second quarter na Abril hanggang Hunyo at third quarter na Hulyo hanggang Setyembre, ang inyong susunod na payout para sa fourth quarter na Oktubre hanggang Disyembre ay malapit na. Yung sa mga specific dates ay ina-announce ng inyong barangay, OSCA at LGU, Social Welfare Office. Kaya regular kayong magtanong o magpunta doon para hindi kayo ma-miss ang schedule. May mga LGU na nagte-text o nag-a-announce sa barangay hall, kaya bantayan ninyo ang mga announcement. Ang halaga naman na matatanggap ninyo ay depende sa payout frequency. Kung monthly, 1,000 per month. Kung bi-monthly, 2,000 kada 2 buwan. Kung quarterly, 3,000 kada 3 buwan. Pero tandaan, ang monthly amount ay nakatakda sa 1,000 at ito ay tax-free, ibig sabihin walang bawas dito. Mayroon ding mga lugar tulad ng Manila kung saan may additional allowance mula sa city government na dagdag sa DSWD social pension. Pero ito ay depende sa ordinansa ng inyong lungsod. Halimbawa, sa Manila, ang seniors ay tumatanggap ng additional 1,000 pesos per month mula sa city government on top ng DSWD pension kung qualified sila sa both programs, pero dapat tandaan na ang city allowance at ang DSWD social pension ay may iba't ibang eligibility requirements. Kaya mahalaga na alamin ninyo kung ano ang available sa inyong lugar at kung qualified kayo para sa multiple benefits. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common na problema at mistakes na dapat ninyong iwasan. Isa sa pinakamalaking problema ay ang outdated information sa beneficiary list. Kung lumipat kayo ng address at hindi ninyo ni-report sa OSCA, maaaring ma-delay o hindi kayo ma-reach ng distribution team. Pangalawa, ang pagkawala ng valid ID. Kailangan ninyong magdala ng valid ID tuwing payout dahil ito ang proof na kayo talaga ang beneficiary. Pangatlo, ang hindi pag-attend sa scheduled payout. May mga LGUs na may specific date at venue para sa distribution at kung hindi kayo dumating, kailangan ninyong maghintay ng special arrangement o susunod na payout cycle. Pang-apat, ang pagbibigay ng false information sa application. Kung nahuli kayong nagsinungaling sa eligibility requirements, maaaring ma-disqualify kayo at kahit kaso pa ang inyong haharapin. Panglima, ang hindi pag-update sa OSCA kung may nagbago sa inyong situation, halimbawa, kung nagsimula kayong tumanggap ng regular support mula sa anak o kung nagsimula kayong makatanggap ng SSS o GSIS pension. Kung ang situation ninyo ay nag-improve at hindi na kayo qualified, kailangan ninyong i-report ito dahil kung patuloy kayong tumatanggap ng social pension kahit hindi na qualified, ito ay considered na fraud at dapat ninyong ibalik ang lahat ng tumanggap ninyo na hindi dapat para sa inyo. Para naman sa mga tips kung paano ninyo masusulit ang inyong pensyon, narito ang mga praktikal na payo. Una, mag-budget ng maayos. 1,000 o 3,000 man ay malaking tulong kung alam ninyo kung paano ito gumastos. Gumawa ng lista ng priorities ninyo tulad ng gamot,
pagkain at utilities at sundin ang budget na yan. Ikalawa, samantalahin ang senior citizen discount sa lahat ng pagbili ninyo ng gamot, groceries at iba pang essential goods. Ang 20% discount ay malaking savings na pwede ninyong i-stretch ang inyong pension. Ikatlo, kung may generic brand ng gamot, yan ang bilhin ninyo dahil mas mura pero same quality. Ikaapat, mag-coordinate sa inyong barangay health center para sa free check-up at maintenance medicines para makatipid kayo sa medical expenses. Ikalima, kung may PhilHealth kayo, siguruhing updated ang inyong contribution at alam ninyo ang benefits na available sa inyo para sa hospitalization at medicines. Ika-6, mag-join sa senior citizens organization sa inyong lugar dahil madalas may special programs at assistance doon na pwede ninyong ma-avail. Ika-7, kung capable pa kayo, mag-volunteer sa barangay programs dahil may mga LGU na nagbibigay ng incentives o additional assistance sa active senior volunteers. Pag-usapan din natin ang mga possible na changes sa program sa hinaharap. May mga reports na sinasabi na ang SSS ay nagpaplano ng pension increase para sa mga retirees nila na may contribution history na pwedeng tumaas ng 10% per year for the next 3 years from 225 hanggang 227. Pero ito ay para sa mga SSS pensioners, hindi sa DSWD social pension beneficiaries. Ang social pension amount na 1,000 ay nakatakda based sa budget allocation ng DSWD at ang future increases ay depende sa national budget at sa inflation rate. May mga advocacy groups na nag-push para sa increase ng social pension to at least 1,500 pesos per month. Pero hanggang ngayon, wala pang final decision ang Kongreso tungkol dito. Ang importante ay regular kayong mag-check ng updates mula sa DSWD at sa inyong LGU para sa anumang announcement regarding pension adjustments. May mga tanong din ang maraming seniors tungkol sa kung pwede ba silang makatanggap ng both social pension at SSS or GSIS pension. Ang sagot ay hindi. Kung kayo ay qualified at tumatanggap na ng SSS or GSIS retirement benefit, hindi na kayo qualified para sa DSWD social pension kahit na maliit lang ang SSS o GSIS ninyo. Ang rule na ito ay mahigpit at walang exemption dahil ang social pension ay designed para sa mga walang anumang pension talaga. Pero kung ang inyong SSS contribution ay kulang sa minimum requirements at hindi kayo makakuha ng monthly pension, pwede kayong mag-apply ng lump sum benefit mula sa SSS at pagkatapos ay mag-apply ng social pension kung qualified kayo sa indigent status. Mahalaga na makipag-consult kayo sa SSS at DSWD para maintindihan ang inyong options at hindi kayo mag-commit ng violation. Para sa mga senior citizens na bedridden o hindi na makakagalaw, mayroon pong special arrangement kung saan ang social pension staff ay personal na pupunta sa inyong bahay para magbigay ng stipend. Pero kailangan ninyong i-coordinate ito sa OSCA at sa DSWD field office at dapat may authorized representative kayo na may special power of attorney o SPA para makatanggap sa inyong behalf kung hindi kayo personally present. Ang SPA ay dapat notarized at may kasamang medical certificate na nagpapatunay na hindi nga kayo capable na pumunta sa payout venue. Ang proseso na ito ay medyo komplikado pero ginawa ito para protektahan ang bawat beneficiary mula sa fraud at para sigurado na ang totoong beneficiary lang ang nakakatanggap ng pera. Sa pagtatapos, gusto ko pong bigyan kayo ng checklist ng mga dapat ninyong gawin ngayong Oktubre para sigurado na makukuha ninyo ang inyong pensyon. Una, puntahan ang inyong barangay OSCA o tawagan sila para malaman ang exact date at venue ng payout para sa inyong area. Ikalawa, ihanda ang inyong valid ID at siguraduhing hindi expired. Ikatlo, kung may nagbago sa inyong address or contact information, i-update ninyo ito sa OSCA. Ikaapat, kung first-time beneficiary kayo or nag-a-apply lang recently, follow up ninyo ang status ng inyong application para malaman kung approved na ba kayo. Ikalima, kung may kakilala kayong senior na bedridden o may disability,
Tulungan ninyo silang mag-coordinate sa OSCA para sa home delivery ng stipend. Ika-6, mag-budget na ngayon kung paano ninyo gagamitin ang pensyon ninyo para hindi kayo magastos ng walang direksyon. Ika-7, mag-attend ng orientation or information drive ng OSCA kung meron dahil doon usually ina-announce ang important updates at changes sa program. Mga kababayan kong seniors, ang social pension ay hindi malaking halaga pero ito ay manifestasyon ng concern ng gobyerno para sa ating welfare. Ang 1,000 ay malaking tulong kung alam natin kung paano ito i-maximize at kung paano natin ito isasama sa ating overall financial planning. Hindi tayo dapat umasa lang dito, pero dapat nating samantalahin ang benepisyong ito dahil ito ay karapatan nating lahat na qualified. Ang mga pagbabagong ginawa ng DSWD para sa mas madalas na payout ay isang malaking improvement dahil hindi na tayo maghihintay ng 6 na buwan bago makatanggap ng tulong. Ang coordination between DSWD at LGUs ay nag-improve din kaya ang distribution ngayon ay mas efficient na compared sa mga nakaraang taon. Pero responsibility din natin na informed tayo at updated sa lahat ng requirements at procedures para hindi tayo ma-delay o ma-disqualify. Kaya huwag kayong mahiyang magtanong sa OSCA o sa DSWD office kung may hindi kayo maintindihan. Mas mabuti na magtanong kayo ng maramihan ngayon kaysa magkamali at ma-delay ang inyong pensyon. Tandaan, ang pera na yan ay tulong para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, kaya dapat tayo responsible sa pagtanggap at paggamit nito. Magtulungan tayong mga seniors, at kung may kakilala kayong hindi aware sa program na ito, ibahagi ninyo sa kanila ang information para sabay-sabay tayong makikinabang. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat at sana ay makatanggap kayo ng inyong pension on time at sa tamang halaga. Hanggang sa muli at mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.